tracking to. Grabe, pasabog PBBM nahuli. Tagilid sila dito, palasyo. Pakulo pala. Ted, bumanat na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Courtesy resignation. Hindi, lumabas na sa bibig niya doon sa BBM podcast niya. Yan, sabi niya, pag meron hindi nagustuhan, sabihan niya, lumabas ka na lang, umalis ka na lang, kundi kakasuhan ka namin. Sabi, basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita. Umalis ka na lang. Maganda at tama yung punto ni Manong Ted dito. Umalis ka na, kakasuhan kita. Parang parang galit si BBM dun. Sino ba tinutukoy niya roon? Pag-uusapan natin yung resulta. Kung pag-uusapan natin resulta ng halalan, itong nagdaang pong halalan, palagay ko, hindi naman hindi natin maitatanggi. Sa akin lang naman ito na yung dahilan dito hindi naman din yung performance ng cabinet. Sa akin lang naman ito. Hindi ko alam kung anong pananaw mo dyan. Hindi naman sa performance ng cabinet. Yung Pangulo mismo. Ito yung mga pangyayari politikal bago maghalalan. Ito lang ang sa akin. Hindi ito mismo doon sa impeachment lang kung yung sinasabi ni Toby Chanco. Tama yung sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Ang problema dito, mismo si Marcos Jr. Ano ba yan? Talagang malaking factor dito sa akin pong pananaw lamang ay yung pong pagpapadala, yung pong pagpayag na madala sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, no? Ako syempre, nakikita ko naman talaga yung problema na nangyayari ngayon. Pero sa totoo lang, no? Sa totoo lang, no? Lahat naman yan ay hindi mangyayari kung yan ay pipigilan. Kung yan ay hindi na palalalain pa, 'di ba? Ganun yan eh. Kasi kung ikaw ang nasa mataas na posisyon, 'di ba? Posibilidad na ikaw ang papakinggan ng lahat, ikaw ang sinusunod. Kasi ikaw naman ang nagluklok sa mga pwesto nila diyan. 'Di ba? Or kahit hindi ikaw o may mga taong gusto na masunod ang gusto nila, no? Siyempre dadaan pa rin sa'yo. 'Di ba? Nasa sa'yo yun kung papayag ka o hindi, kung papahintulutan mo ba sila o hindi. 'Di ba? Tapos, yung mga nangyayari ngayon, kayang-kayang pigilan yan. Lagi kong sinasample dito, no? Ang isang aso, hindi yan kikilos, no? Hindi yan kikilos na susuway sa amo. 'Di ba? Halimbawa, tumatahol yung aso. 'Di ba? May taong tinatahulan yung aso. Tahol siya ng tahol. Halos galit na galit siya. Gusto niyang kagatin, gusto niyang anuhin. Pero oras na pagbawalan siya ng amo niya, oras na sawayin siya ng amo niya, kita mo yung aso titigil. Hindi niya gagawin yung gusto niyang gawin. Dapat ganito eh. 'Di ba? Ganun dapat yung nangyayari. Kasi ikaw, nasa mataas kang posisyon, kayang-kaya mong anuhin eh. Kayang-kaya mong kontrolin lahat. 'Di ba? Kaso nga lang ang problema, hindi naging ganun yung nangyari. Naging malaya sila sa gusto nilang gawin. 'Di ba? Parang inabuso naman nila na sobrang luwag dito. Kung ano yung isipin natin, kung ano yung gawin natin, is papayagan tayo, pwede. Kahit nga minsan wag na tayong humingi ng pahintulot, magagawa natin yung gusto natin. 'Di ba? Ganun yun. Kasi nakita nila na parang easy lang naman eh. 'Di ba? Parang wala naman masyadong gawin na natin 'to. Pero kung kamay na bakal, talagang nakikita nilang napakahigpit. 'Di ba? Hindi nila magagawa basta-basta 'yon. Hindi sila maglalakas ng loob. At wala silang mga desisyon na hindi dadaan talaga sa iyo. Kung may gagawin kasi silang desisyon sa sarili nila, alam nila na mayayari sila, 'di ba? Kung tatanggapin nila yung ganun pong kaisipan, kung hindi naman, wakakil sa ko. Ito naman sa akin yun. Kasi, hindi ba naman tayo, ito namang atin lamang sariling kaisipan. I don't know if you agree. Oo. Hindi, may punto Do you agree? Oh, yes, Manong Ted. Thank you, Kasi, pag inisip mo yung naratibo ng Malacanang kahapon na sinasabi nga nila na
ang isa sa nag-trigger kay PBBM na magpa-courtesy resignation dahil hindi nila na-achieve yung numero na gusto nila na ma-achieve, especially sa Senado. At ang sinasabi nga nila, palagay daw ni PBBM, kaya hindi yun na-achieve dahil hindi nararamdaman ng tao yung performance ng kanyang mga ahensya. Pero I agree na malaking bahagi din talaga dito yung aspetong political. Kasi na-timing naman, March 11, a few months before election at kasagsagan ng kampanya, yung leader ng oposisyon biglang pinayagan na pumunta sa the Netherlands. Naman, ito ho naman po kaisipan lamang. If you disagree, spin a win. Kumbaga, sabi nga ni, sino ba? Jiang Yang, direct ha? Spin a win, no? Kanya-kanya ho naman po tayo dito. Yung pong issue na yun sa pagpayag, no, na mailipad sa dahig ang dating presidente, yun naman, ang tingin ko, hugot yun doon sa lumabas na survey nung una, na pabor sila sa ginagawang investigasyon, di ba may SWS survey o Pulse Asia, doon sa usapin po ng accountability ng tanggapan ng Vice Presidente, doon sa confidential fund. And nung mga panahong yun, if you also remember, medyo ang Vice Presidente ay tahimik doon sa issue ng mga sinasabing mga pinilabas na mga voucher. Right? Then nagkaroon ng survey. Sinasabi po na pabor sila na magpatuloy itong investigasyon na ito. Meron ganun pong survey, right? So kumbaga nakabuelo kung yung pong pakay ninyo sa usapin po ng umano'y paglalantad dito po sa mga sinasabing umano'y maling paggamit na sa confidential fund. So meron kang ganung kaisipan na at gusto ng taong bayan ito, kung ikaw din yung nag-iisip ng sige, mukhang ito na pagkakataon para natin papanagutin, supposed to be ang mga accountable, itiniming din yun, ang siste, medyo nagkaroon ng miscalculation. Iba na pala ang magiging reaksyon ng iba. Dito po, kapag sinabi na natin na papayag ka na dalhin doon sa dahig yung dating presidente. Ako tutusin talaga, no, ang nakasira talaga sa kanila is yung pagdala nila sa dating Pangulong Duterte doon sa dahig. 'Di ba? Kasi kung makikita naman natin yung mga surveys nila, no. Siyempre survey, sige, naniniwala sila doon na matataas sila. Pasok sila sa top 12. Yun parang naging kumpiyansa sila sa sarili nila na kahit anong gawin natin, hindi naman totoo yung mga sinasabi na mahina tayo eh. 'Di ba? Kita nyo naman lagi tayong pasok sa mga survey. Kaya nga sinasabi ko dati, hindi ako naniniwala sa survey. So parang ang nangyari is parang nag-relay kayo sa mga nangyayaring ginagawa na lumalabas na ganon, na parang pumapabor sa inyo yung pagkakataon. Kaya parang, kahit niya si PRRD, kahit nagalawin natin niya, kahit napadala natin sa dahig yan, walang ano pa rin tayo, parang ganon, masyadong naging kumpiyansa. No, parang hindi nila alam yung mangyayari na ganito pala magiging resulta. Di ba simula nung dinala si PRRD dun sa dahig, doon na nagsimula yung kalbaryo talaga. Parang pinaramdam sa kanila yung malaking epekto ng pagkakadala kay PRRD. Ibang usapan na pag si Tatay Digong ang ginanyan nyo, ano ba? Sa pananaw po naman din ng iba. Yun po yung kumbaga na miscalculate mo yung mga desisyon mo. Kaya sabi nga, no return na exchange na yan eh. Oo. Nandiyan na yan, right? Pero I think nagkaroon naman sila ng realization, baka too late nga lang. Kasi di ba makikita din naman natin dun sa mga approval and trust ratings na sumunod po sa Pulse Asia and SWS survey na mababa talaga yung numero na nakuha ni Presidente. And dahil dun sa mababang numero na yon, nagre-reflect, baba talaga. So makikita mo talaga na nagre-reflect kung ano yung naging perception ng tao dun sa administration. Set aside the politics, hindi nila nararamdaman kung ano yung ginagawa ng government. Kasi doon sa survey din, numero 1 na naman katanungan, kaya nga bumaba yung approval ratings, di ba? Approval kung saan ayon ba kayo sa ginagawa ng presidente. Hindi, tsaka doon sa bumababa yung ratings, no? Kasi alam nyo kung halimbawa, may ginagawa yung administrasyon. O sige, pagpalagay natin, ayan, may ginagawa sila para sa bansa natin. Kaso nga lang, ang problema, natatakpan nyo ng issue. Di ba? Kahit anong pagsusumikap na gawin nila, kung ano yung gusto nilang gawin para sa Pilipinas, yung mag-ambag sila para sa Pilipinas, natatakpan nyo ng malalaking issue na kinakapalooban nila. Dahil nga syempre, ang pinangga mga Duterte. Di ba? At syempre, may mga tao na nakapaligid sa kanila ng mga alitap-tap na gumagawa ng gano'n na parang masyadong, grabber ba yun? Parang masyadong nagpapalapad ng papel, parang ganyan. Ganon yung nangyayari. Kaya kahit sabihin na maganda yung ginagawa o kumikilos ang gobyerno, ang administrasyon, hindi yun napapansin
Kasi natatabunan ng issue. Diba? Kaya talaga, hindi mapapansin ng tao yun. Pero kung walang issue, diba? Kung walang mga issue na malalaking katulad nito, yung mga ginagawa nila mapapansin ng tao yan eh. Kasi, mapapansin lang ng tao yan, oras na yung ginawa nila, is sinabi nila kung ano yung ginawa nila. Diba? Kumbaga, hindi sila mapapansin hanggat hindi nila sinasabi. Dahil yung sa issue nakatutukan lahat. Mga programa, bumaba nga sa usapin number 1, inflation. Yun, di ba? Number 1, inflation, remember? And then pangalawa po, yung kakulangan po ng sweldo. Yan, ando na po yun. So meron silang kopya nun. Yan, sa problema na mga yan. isyong political. And anyway, PhilHealth pa. PhilHealth. Tama. And then the budget, no? Yun. Yung budget, hindi naman siya actually may gawa, pero nagkaroon din po ng pagkukulang kung paano yung sana na-resolve. Hindi siya yung may gawa, pero may kompas siya. Kasi kung wala siyang kompas, bakit niya pa rin inaprubahan, di ba? Very hideous. Yan yung sinasabi ng lahat. Kasi hindi naman talaga kikilos kung wala talagang pahintulot. 'Di ba? Hindi naman pwedeng gumawa ng mga ganyan na sila lang ang magdedesisyon. 'Di ba? Yan na. Alright, so ngayon, ito pong kinakaharap ngayon nga ng kasalukuyang administrasyon. Okay, so ano po yung damdamin dyan dito po sa cabinet revamp na ito? Pwede sabihin ng iba na cosmetics lang ito. Pwede sabihin ng iba na ito po'y diversion lamang. Pero sa atin po naman, tangkilikin natin to doon sa pwedeng posibleng magandang maging bunga nito, di ba? Huwag ko naman din natin ipagkait yan dito po sa administrasyon na baka naman may magandang ibunga ito. O doon sa iba po ng mga underperforming ikamo, ng mga miyembro po ng gabinete. Baka naman ito noon chance nila. O dito po sa DOH, di ba? So, Mr. Secretary, ikaw ang chairman ng PhilHealth. O, di ba? Ikaw na maging bastonero dyan. Huwag kang payag na lang ng payag sa mga pinagkagagawa nila. At maging bahagi ka sa reforma sa PhilHealth. Kumbaga, may pagkakataon pa para baguhin nila yung mga sarili nila eh. May pagkakataon na para bumawi pa sila sa mga nagagawang mga ganitong klaseng issue. Di ba? Yung mga panuntunan ninyo na kapag private room, kahit na pangkaraniwang manggagawa lamang ng private room dahil sa kailangan ng kanyang sakit na maging pribadong kanyang silid, di ba, hindi mo na sasagutin ng PhilHealth at ang iyong contribution doon sa bill, ikakarampot lamang kahit na matagal na miyembro ng PhilHealth. Yan ang unang-unang dapat yung baguhin. So para magkaroon ng connect ang gobyerno sa taong bayan na hindi lamang puro press release ang PhilHealth. Tama. Ito mga ganung bagay ba para po sa Secretary of Health, no? At sa ilang pang mga secretary. Kuya naman talaga dapat ang ayusin yung PhilHealth na yan eh. Di ba? Nagkaroon ng malalaking issue yan eh. Hindi matapos-tapos yung PhilHealth talaga. Nababalitaan natin na wala ng pondo. Di ba? Ang dami-daming kukuha na ng pondo, PhilHealth pa. Kung ano yung pangangailangan ng tao, yung numero 1. Di ba? Pero yung mga isyung nangyayari sa PhilHealth, dapat isa yan sa inaayos nila dahil isa yan sa pinakakailangan ng taong bayan. Hindi naman palaging malakas yung tao eh. Di ba? Siyempre nagkakasakit yan. At isa pa, hindi naman lahat ng tao ay mayaman at afford nila na magbayad ng mamahaling ospital o magbayad ng mga bill sa ospital. 'Di ba? Kahit pa paano, syempre, ang hinahanap ng taong bayan is yung makakabawas-bawas man lang kahit pa paano. Buti nga yung sa malasakit eh. 'Di ba? Nandoon wala kang binabayaran, nasisiro. 'Di ba? Kahit pa paano ang laki ng naitutulong noon. Ngayon kung may PhilHealth ka rin, isa din yan sa dapat ayusin dahil isa din yan sa pwedeng makatulong kahit pa paano. Daw nila. Nagbibigay na daw sila ng additional benefits sa PhilHealth. Dagdag session sa dialysis. Dagdag sa chemo. Paano yan, Manong Ted, kung si Ted Herbosa ang pinupunan natin dito, mismo galing sa bibig ng Pangulo, no? Na sabi niya, oo, binawasan natin, oo, kinuha natin yung PhilHealth, pero rest assured na hindi po maapektuhan yung pamimigay ng tulong sa mga nangangailangang medical. Paano nangyari yun? Binawasan, tinanggal, kinuha ang contribution, tapos hindi maapektuhan. Saan kayo kukuha? Paano kaya mangyayari nga yun, no? 'Di ba? Tinanggal, tapos kinuha, tapos hindi daw maapektuhan. Kasi kung tutuusin yung PhilHealth na yan, isa dyan sa mga nakikinabang dyan is yung mga dinadialysis na pasyente. Ako nasaksihan ko yan kasi nanay ko dinadialysis dati. 'Di ba? Kumbaga, kung walang PhilHealth, ang laki ng babayaran talaga eh. 'Di ba? Mantakin mo, dinadialysis ka sa isang linggo, 2 beses, 3 beses. Tapos kung wala kang ganong PhilHealth, magbabayad ka ng 3,000, 3,500, minsan pa nga may 4,000. Kaya mo ba yun? Nagagastos ka sa
Kung 3 ang session mo, igagastos ka ng 9,000 isang linggo. 'Di ba? Ang hirap tong ganun. Kahit papaano, nakakatulong talaga yung PhilHealth. Oh. Ugot, di ba? So kung mismong presidente ang nagbigay ng pahayag na gano'n, abay, alanganin, might as well yung presidente mismo ang mag-resign niya. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class, walang mababawasan kahit isang kusing. Paano yung pag ginalaw, di ba? Yung nga nagiging tanong dun eh. Ginalaw, walang mababawasan. Paano yun? Parang ang gulo. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kung ganun talaga, kung magkakatotoo talaga yan, maganda talaga yan. Good news yan. Pero sana, di ba, mangyari. Siyempre, lahat naman tayo inaasahan natin lahat na ginagawang pangako ng gobyerno sa atin. 'Di ba? Yun lang naman yung hinihintay natin eh. Pero sana hindi lang 'yan sa salita kundi sa gawa din, 'di ba? Pero nung sila na ospital, despite sa laki na ho ng kanilang kontribusyon, noong kanila pong binabayaran ng kanilang bill, ang counterpart ng PhilHealth, napakaliit lamang dahil lang sa kumuha ka ng private room. Yun ang kanilang prinsipyo, di ba? Sinabi mismo. O yun ang mga bagay po na sana nga asikasuhin itong DOH Secretary na sinasabi na baka... Panahon lang yan ni Marcos, pero yung panahon ni Duterte, mas malaki yung porsyento ng kontribusyon ng PhilHealth. Ngayon, baliktad na eh. Paano po masama doon sa mga... Kung halimbawa may 100K ka na bill, ang ibibigay ng gobyerno sa nung panahon ni Duterte, 3,000 na lang ang ibabayad mo. Pero ngayon baliktad. Ang babayaran mo 98, 90K, tapos yung gobyerno 10K lang. Ganun ang style ng... Hindi naman renew. Gara. Hindi naman renew. Makasama dun sa mga tatanggapin ng courtesy resignation. Pero kung ito ho ay, sa akin lang ha, sabi nga po kanina, baka ho naman din ito ang pagkakataon, no? Na maging mas masipag pa sila sa kanilang remaining 3 years. Ganda rin po Tama. ito. Yan nga sinasabi natin na dapat bumawi pa sila ngayong remaining 3 years nila. May pagkakataon pa silang ipakita yung tama. 'Di ba? Kailangan ipakita nila yung tama at bumawi sila sa taong bayan para kahit papaano maghilom naman yung sugat na naramdaman ng mga tao. 'Di ba? Yung inis kahit papaano ibumaba ng konti. 'Di ba? Kumbaga samantalahin na nila yung taon na yan. 3 taon na lang ang nalalabi. Napakakataon po na, Gising. Galaw-galaw tayo pag may time. Pero... I don't think so. Hindi siya nagiging negative, ano? Pero, paano, after 3 years, saka kayo magigising? Parang ganun. Ano yun? After 3 years. Very timely. Kasi after elections... Kumbaga pwede namang gawin eh, no? Umpisa pa lang eh. Tapos, parang yung nagkaganto, after 3 years, saka ka magigising. Grabe. Bagsak sa survey, tapos biglang naisip niyong ganun? I mean... Andyan lang yung Pangulo kasama niya itong mga gabinete niya, hindi ba niya mapagsabihan? Alam niyo, isa kasi ito sa problema, no? Kasi nung panahon ni PRRD, halos weekly, gabi-gabi, yung talk to the people, nakasama ni Tatay Digong yung kanyang gabinete. That means, kung merong mali, pwede niyang i-correct right there and then. Itong nangyari kay Marcos Jr., halos bilang yung cabinet meeting eh. Kaya hindi niya alam, or kung alam man niya, kung nangyayari man ito, baka kumpas niya talaga na ganito ang gagawin nila. Kasi yun lang. Yung mga nagtatrabaho ng tama, yun naman yung tinatanggal nila. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin yung boses na yun na nagmula kay Jojo de Guzman. Yan, syempre supportahan natin yan, Jojo de Guzman. At syempre yung narinig din natin si Sherterd Filon. Yan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.